Okay, ilang araw na nga lang po at pasukan na naman, kaya ang ating mga guro at yung mga estudyante ay naghahanda na para sa darating na June 1 na pasukan para sa 2014-2015 school year. Okay, sa punto pong ito, mga boss, pag-usapan naman natin at kilalanin ang isang swimmer at ang kanyang coach kung saan nanalo sila ng gold sa katatapos lang na palarong pambansa. Makakasama po natin ngayong umaga si Coach Luica Gaudes Dacanay at sa ating swimmer athlete na gold medalist ng palarong pambansa 2015 na si Regina Maria Paz Castrillo. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po. Okay. Itong competition na palarong pambansang, ano yung experience mo dito? Ikaw muna yung tanongin ko. Nanalo ka ng gold. Gaano ba kahirap ito? Mahirap kasi syempre yung training ko dapat kumisya ng 5. Tapos parang double yung training kasi may school pa ako nun. Pero after naman ng competition, parang sobrang happy kasi yung sacrifice ko nag-pay off rin. Okay po. Paano niyo po inihanda itong si Regina sa palarong pambansa? Bali, adjusted yung mga training din namin kasi yung si Erin kasi nag-aaral siya sa Brent. So, most of the athletes, Filipino athletes, syempre sa siya kasi international calendar eh. So yung training namin very adjusted na para mag-fit dun din sa schedule niya. At the same time, mahirap din yun nga on her part kasi katulad ngayon, yung palarong pambansa kasi it's during summer. So yung mga athletes nakakapagpahinga, nakakapag-prepare, so kahit mag-double pahingado sila. Pero sa case niya, may morning training, then kailangan niyang dumiretso pa sa Laguna. Yung Brent kasi yung school niya. From Manila, magla-Laguna. From Laguna, babalik ulit ng Manila just to train. So, malaki yung adjustment. Tapet. Kaya yun yung siguro yung mga sacrifices na ginagawa niya para lang sa palarong pambansa. Alam nyo, napakahirap siguro nga ng sitwasyon ng mga estudyante natin na lumalaban sa mga ganitong competition. Ano? Pero yung itinuro mo kay Regina, yung training, nag-materialize ba ito? Ito po ay ipinakita niya rin nung mismong competition? It takes a coach and a swimmer talaga para maging successful yung program. Kasi before the palarong pambansa, nagkakaintindihan naman kami yung goal namin. Pero we don't stop with the goal. Kailangan yung process on paano namin kukunin yung mga goals na yon, kung paano namin kukunin yung mga times. So, dun pa lang, sa training pa lang, inaayos na namin yung mga ganun. Para pagdating ng palarong pambansa, hindi kami unprepared, hindi kami magugulat kung anong gagawin namin para sa competition na yun. Naging mas madali ba sa iyo dahil sa training sa iyo ni Coach? Hindi naman. Kasi mayroong kaba. Pero sa isip ko na lang parang kaya ko to, matatapos rin to. And ginagawa ko lahat para kay God and sa family ko and kay Coach Louie. Meron darating na another swimming event sa May Singapore sa June 10 kung saan isasali mo ang inyong pong swimmer, ano? Paano po niyo pinaghahanda si Regina dito? Actually, yung competition na sasalihan niya, it's Singapore National Championships. Bali sa end week ng June. Pero ito naman is preparation, hoping to qualify on December para dun sa ASEAN Swimming Championships para maging part ng Philippine team. So yung preparation niya, ngayon pa lang, tinitrain na siya para dun sa mga events na pinaghahandaan niya. Tapos by next week kasi pupunta siya ng Singapore to train there na. Kasi yun nga, bakasyon na sila sa Brent. So 2 months habang during the break doon na siya magte-training. So former swimmer ka rin po, no, Coach? Ito Yes, po bang yung mga natutunan mo before itinuturo mo rin sa iyong estudyante na si Regina? Itinuturo ko naman din. Actually, teammates kami noon eh. Yung younger kid pa siya. Tapos yun nga, nagsiswimming pa ako. Teammates kami. Yung naging coach ako, yun, mas madali kasi mas kilala ko na si Erin eh. Yung mga natutunan ko yung swimmer ako, syempre ini-impart ko rin sa kanya. Tapos yun nga, how to control
yung mga pressure, yung paano yung mga competition, yung training, mas naiintindihan ko pagka nagkakaroon siya ng problem kasi pinanggalingan ko rin yun. Tapos yung mga, yun, ginaguide ko rin siya kung paano yung pagiging student-athlete life niya. Okay, mahirap ba na kasi dahil kapag athlete ka, Regina, yung diet mo, yung discipline mo to keep your stamina na malakas ay dapat meron kang regimen eh. Mahirap ba? Hindi ba parang katulad ng mga normal na estudyante na nakakagimik, nakakalap? Talagang mas mabigat ba yung responsibilidad sa'yo? Siyempre, parang super hirap kasi parang minsan nakita ko yung ibang tao na kumakain ng ganito, tapos ako bawal. So, parang minsan natitempt ako. Pero, inisip ko na lang na kailangan ko to. And every after competition naman, pwede na ako kumain ng mga bawal. And nakakalabas na rin ako. Kami kasi dito sa Good Morning Boss, lahat ng bawal lagi namin kinakain. Wala kaming ginabang mga competition. Anyway, Coach, matanong ko lamang po, nung huling palarong pambansa, gold si Regina, ano po yung edge niya dun sa mga kalaban niya na nakita ninyo? Sa palagay ko, yung naging edge niya, kasi before palarong pambansa, kasi hindi naman kami nag-prepare lang for palarong pambansa eh. Before palarong pambansa, may mga competition din siyang sinalihan. Katulad nito, yung isang sinalihan namin nung March, dun din sa Singapore, yung Singapore National Age Group. So from there, nag-compete siya. Dun sa mga competition na yon, mas lumawak kasi yung exposure niya eh. Kasi andun yung junior national team ng national team ng Indonesia, yung Singaporeans. So, galing doon, nagkakaroon ka ng learning experience. So, mas nagiging widen yung knowledge about sa swimming, yung competition, how to handle stress especially. Kasi sa training, hindi naman namin mapapractice yun, mga stress, pressure in competition. So, sa competition lang talaga natututunan yun. So, yung adjustment namin sa Singapore, in-adjust na namin. At least yung mga troubleshoot namin na-adjust na sa Singapore para sa palarong pambansa, mas prepared kami. Sa tingin mo, Coach, realidad na mga ano yung palagay mong mangyayari? Meron po bang projection ka kung kaya makipag-compete sa higher level na Regina? So far, nakikita ko malaki yung chances naman na mag-compete into higher level kasi sa ngayon, masasabi ko, on the track naman yung mga goals namin and even the times na kinukuha namin. So, yun, masaya naman kami na every competition, nami-meet namin yung mga goals namin. Kasi in swimming, time-based naman talaga eh. So, yung mga time na kailangan namin, nakukuha. Okay, ikaw ba meron kang idol na mga dating mga gold medalist na mga swimmers kagaya ng ni Akiko Thompson at saka ni Christine Jacob? Ngayon ko lang si Coach Lee. Hindi nyo inabutan pa yun, ano? Pero kayo ba, sa level nila Christine Jacob dati at ni Akiko Thompson, na lumaban ng bandang 90s, at nakakuha nga ng mga gold medals ng Asian Games, ano? What are the chances ng mga Filipino swimmers ngayon? Ako, malaki naman yung chance ngayon ng Filipino swimmer. Actually, nagpakitang gilas nga din sila Jasmine Alcaide last 2 years ago nung SEA Games. So ngayon, tapos yung ibang mga swimmers din nakasama sa SEA Games ngayon kasi nakasama ko na rin sa mga junior national meets na sinasalihan namin as Philippine team. Tapos maganda naman yung pine-perform nila kasi yun nga, swimming is time-based. So mga in competition, makikita mo naman kung at par ba, makakalaban ba sila sa ibang swimmers from other countries. So yun nga, based from times, makikita mo naman kung o wala. So, I believe may laban naman yung Philippine team ngayon sa SEA Games. Okay, bilang panghuli, Regina, anong mapapayo mo? Kasi ikaw nakakuha ka na ng gold medal dito sa palarong pambansa. Yung mga gusto pang mga kabataan pa na talagang into swimming at gusto rin maging athlete, anong mapapayo mo sa kanila? Siyempre, dapat marunong silang maging discipline sa sarili, tsaka matuto silang mag-sacrifice and hard work. Kasi yun yung mga keys na mag-lead sa'yo kung gusto mag-medal eh. At saka, sunod lang ng
coach. Kasi kung hindi, parang di mo alam kung anong gagawin mo. Kasi siya yung makakatulong sa'yo and nakaka-understand sa'yo tungkol sa swimming. So teamwork din pala yan, ano? Hindi porke mag-isa lang yung swimmers na lumalaban, eh talagang kailangan niya pa rin ng coach. Well, sana, Regina, ikaw na magiging susunod na Akiko Thompson at yung mga iba pang mga naging kilala at successful na mga swimmers natin dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo at good luck sa competition sa Singapore sa June 10. Thank you. Okay, nakasama po natin ngayong umaga dito. Morning boss, ang gold medalist ng palarong pambansa 2015 na si Regina Maria Paz Castrillo at ang kanyang coach na si Coach Louie Gaudez Dacanay. Maraming salamat po sa inyo. Okay, dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning Boss.